Ira's POV. 4 years later. Are you ready, Ira? Tanong sa akin ni Jake habang abala to sa paghiwa ng steak niya. Sa susunod na linggo ng internship mo sa Oxford Empire, are you nervous? Sunod niyang tanong. Pinunasan ko muna ang gilid ng labi ko bago bumaling sa kanya. Sinalubong niya ang tingin ko na malalamig at mga abo niyang mga mata. Hanggang ngayon, ay nai-intimidate pa rin ako sa matandang to. Idagdag pa ang pilat niya sa kanan ng mukha na mas lalong nagpatapang sa itsura niya. 4 na taon nang nakakalipas na maaksidente ako. Halos 1 taon akong comatose dahil sa matinding tama ko sa ulo at nang magising ako, ay ang pamilya Burton ang nalaman kong kumupkup sa akin. Hinanap nila ang record ko at nang malaman nilang deceased na ang mga magulang ko, ay doon sila nagpasyang panagutan ng kalagayan ko. Hindi nila alam na may asawa at pamilya ako, kaya dinala ko rito sa syudad para ipagamot. Hanggang ngayon ay wala pa ring balita sa akin ng mga naiwan kong pamilya at kaibigan sa barangay Datong Ermita. Hindi ko sila sinubukang kontakin dahil para sa akin ay mas mabuti nang hindi nila alam ang kinaroroonan ko at ang lagay ko. Walang araw na hindi ko mapigilang mangulila sa kanila, pero para sa kapakanan ko ay mas minabuti kong ilayo niya sa kanilang loob ko. Sa ngayon ay wala na akong planong bumalik pa sa baryo dahil alam ko masasaktan lang ako kapag naaalala ko mga masasakit na nangyari sa akin sa lugar na yon. Naging masaya ako sa pananatili ko sa baryo dahil doon ako lumaki at nagkaisip. Pero dahil sa pagdating ni Dirk sa buhay ko, ay doon tuluyang gumuho ang mundo ko. Kapag bumalik ako, ay siguradong mangingibabaw lang huli kong mga alaala sa lugar na yon. Alam ni Jake ang mga pinagdaanan ko, kaya naman hindi siya nag-alinlangang tulungan ako. Pinag-aral niya ako sa kolehiyo pagkatapos ko makarecover sa brain injury ko, at ngayon ngay malapit ng internship ko sa kumpanya ng pamilyang kinamumuhian ko. Opo, handa na po ako. Kalmado kong sagot sa kanya. Good! Huwag mong kalilimutan ang misyon mo sa kumpanyang yun, Ira. This is your chance, so don't waste it. Malamig na pahayag ni Jake bago muling ibaba ang tingin sa kinakain niya. Sa ngayon, ay sa Havok Oxford ang nagpapatakbo ng kumpanya. Wala pa rin ako makuhang balita patungkol sa panganay nilang anak, kaya mag-focus ka muna sa kumpanya nila. Si Dark ang tinutukoy nito. Ang lalaking yun talaga ang target kong pabagsakin, pero mukhang wala akong ibang choice kundi ituon muna sa kumpanya nila ang misyon kong pagsira rito. Opo, tipid kong sagot sa kanya. Pagkatapos naming mananghalian ni Jake, ay umalis na ako. Nakahinga ko na maluwag dahil wala nang nakakasuffocate na energy na dala na matandang yon. Malaki ang utang na loob ko kay Jake dahil sa mga ginawa niya para sa akin. Pero minsan, ay hindi ko mapigilang isipin kung ginagamit niya lang ako para pabagsakin ng Oxford. Pero bakit niya naman gagawin yun? May atraso rin bang Oxford sa kanya? Pinagtutuunan niya kasi ng pansin ang mga plano ko sa pamilyang yon. Siguro, ayaw niya lang madamay ang pangalan ng pamilya niya kapag pumalpak ako sa gagawin ko. Yun nga siguro ang totoong dahilan, kaya focus din siya sa plano kong paghihiganti laban sa mga Oxford. Nagpa siya akong pumunta sa left wing na mansyon para bisitahin si Dora. Natawa ko sa isip ko nang ma-imagine ang nakasimangot niyang mukha. Ayaw niya kasing tinatawag siyang Dora kasi hindi naman daw yun ang pangalan niya. Habang naglalakad sa pasilyo, ay nakasalubong ko ang mayabang na butler ni Jake na si Lauter. Nakita ko ang paglaki ng ngiti nito nang makita ako. Hi Ira! Bati niya sa akin. Nanatiling walang emosyon ang mukha ko. Gusto kong ipakita sa kanyang wala kong gana makipag-usap sa kanya. Pero mukhang mas lalo lang siyang naaakit sa akin dahil sa ginagawa kong pagsusungit sa kanya. I'm busy, Lauter. Maghanap ka ng ibang pepestehin mo. Alam mo bang mas lalo ka sumeseksi sa paningin ko kapag ganyang kakakold sa akin? You're turning me on, baby. Bastos niyang pahayag
Pigilan niya ako. Baka bigla ko masuntok ang ngalangalan ng lalaki na to. Simula nang tumira ako rito sa mansyon ng mga Burton, ay walang tigil sa pumbubisit sa akin ng hinayupak na to. Bago ko pa man siya malampasan, ay hinigit niya ang bewang ko sa kanya ko itinulak sa pader. Kinilabutan ako nang ipitin niya ako gamit ang katawan niya, saka niya sininghot ang leeg ko. "Huwag ka nang pakipot, baby. I know you want me to." Bulong niya sa akin na nagpaigting ng pangako. Sinubukan kong itulak siya palayo sa akin, pero hindi ito nagpatinag. "Hoy! Bawal yan!" Pareho kaming napalingon sa sumigaw na lalaki. Si Elliot. Thank God, he came. Mabilis akong binitawan ni Lotter, saka siya marahas na napakamot sa batok. Halatang iritado ito dahil sa naudot niyang plano sa akin. Napadaing to na malakas siyang batukan ni Elliot. "Baka gusto mo makarating kay Jake ang mga pinagagagawa mo kay Ira, Lotter?" Pagbabanta ni Elliot sa lalaki. Siya ang kanang kamay ni Jake, kaya naman takot at iwas sa kanya mga tao rito sa mansyon, sa kabila ng playful personality niya. Hindi kasi pinapalampas ni Jake ang mga sumbong ni Elliot sa kanya. Malaki ang tiwala ni Jake sa kanang kamay niya, kaya parang may kapangyarihan na rin si Elliot sa mansyong ito. He's scary. Nung umalis si Lotter, naiwan kaming dalawa ni Elliot. "Salamat. No problem. Sabihin mo sa akin kapag inulit pa ng kumag na yun ang ginawa niya sa'yo kanina. Ako na mismo magre-report nun kay Jake." Nakangiti niyang pahayag, kaya tipid rin akong ngumiti sa kanya. "Balita ko yung next week ng internship mo sa Oxford." "Oo, good luck sa'yo." Wika niya, kaya tumango lang ako. Nagsimula na ako maglakad palayo pero muli akong napaharap sa kanya na muli niya akong tawagin. "Don't disappoint, Jake. May hirapan lang kunin ulit ang tiwala niya kapag nasira mo yun." Tumango lang ako bilang sagot bago muling maglakad palayo. Burton clan isn't just an ordinary family. Kahit hindi nila sabihin sa akin ng totoo patungkol sa pamilyang to, ay ramdam ko may kakaiba rito. Bukod sa mga high-tech security system sa buong mansyon, ay napapalibutan din to ng napakadaming bodyguard. Sinubukan kong i-research sa internet ang patungkol sa pamilya, pero wala akong nakuhang sagot sa mga tanong ko. Halatang may itinatago itong madilim na sekreto mula sa akin. "Nanay Inday, si Dora po?" Tanong ko kay nanay pagpasok ko sa kwarto ni Dora. "Naku, kinuha ng nanay niya ngayon lang. Nagulat nga ako eh." Pahayag ni nanay, kaya naman nag-igting ang pangako. "Hinihintay nga kita kasi baka saktan na naman ni Shelo ang bata. Pwede mo bang puntahan sa ina niya si Bella? Ikaw lang kasi ang may laban sa ingrata na yun eh." "Ako na pong bahala." Pahayag ko bago lumabas ng kwarto. Malalaki ang mga hakbang ko habang pumunta sa kwarto ni Shelo. Ayaw namin ni Nanay Inday na nilalapitan ni Shelo si Bella, kahit pa anak niya ang bata, dahil wala siyang ibang ginawa kundi ang saktan at ipahamak ang kawawang bata. Noong nakaraang linggo lang, ay muntik nang mahulog sa hagdan si Bella dahil sa pagtulak niya rito. Mabuti na lang at nahawakan ko agad si Bella, kaya nakaligtas siya. Sa sobrang galit ko nun, ay binigyan ko ng uppercut si Shelo. Wala akong pakaalam kung anak siya ni Jake. Sumosobra na siya, kaya deserve niya ang suntok kong iyon. Mabuti na lang, at walang pakaalam si Jake sa mga ganoong catfight, kaya naturuan ko ng leksyon ang maarte niyang anak. Subukan niya lang ulit na saktan si Bella at may paglalagyan siya sa akin. Hindi pa ako tuluyang nakakalapit sa kwarto ni Shelo nang marinig ko ang malakas na iyak ni Bella. Walang katok-katok akong pumasok sa kwarto niya. Kaagad na rumihistro sa sistema ko ang matinding galit nang makitang hawak ni Shelo ang binili kong Doradal kay Bella, habang hawak niya naman sa kabila ng kamay ang gunting na ginamit niya sa pagpunit sa manika. "Sisi! Bad mama! Bad!" Iyak ng 3 taong gulang na bata. Tumakbo siya papunta sa akin,
Pero bago pa man siya makalapit sa akin, ay nadapa na siya. Stupid! Narinig ko ang bulong ni Shiloh sa sarili, kaya sinamaan ko siya ng tingin bago lapitan ng kawawang bata. Kaagad na ibinaon ni Bella ang mukha niya sa leeg ko habang mahigpit na kapit sa akin. Pasalamat ka't may hawak ko ang bata, Shiloh. Mamaya babalikan kita, kaya humanda kang bruha ka. Pagbabanta ko sa kanya bago ako lumabas ng kwarto niya. Habang naglalakad pabalik sa kwarto ni Bella, ay masuyo kong hinaplos ang likuran niya. Nanginginig siya dahil sa walang humpay na pag-iyak. Hindi ko mapigilang maawa sa kanya. 3 taong gulang pa lamang siya, pero sobra-sobra nang ginagawa sa kanya ng sarili niyang ina. Bella is an unwanted child. Naikwento sa akin ni Nanay Inday na ipapalaglag sana ni Shiloh si Bella noon. Pero nang maisip niyang pwede niyang gamitin ang bata para makontrol ang lalaki na kabuntis sa kanya, ay itinuloy niyang pagdadalang tao. Pero sa kasamaang palad, ay hindi umayon sa plano niya ang lahat. Ending, iniwan pa rin siya ng ama ni Bella, kaya naman itinuon niya ang galit niya kay Bella. Anong nangyari? Sinaktan na naman ba siya ng nanay niya? Tanong sa akin ni Nanay Inday pagpasok namin sa kwarto. Hindi ko rin po sure, Nay. Naabutan kong sinisira niyang binay ko manika kay Bella. Pahayag ko bago maupo sa kama ang bata. Nay, pahingi po ako ng pangpalit ng damit ni Bella. Basang-basa kasi ng pawis ang likuran niya. O sige, teka lang at kukuha lang ako. Bella, malambing kong pagtawag sa kanya. Did Mama hurt you again, baby? Dahan-dahang humiwalay sa pagkakayakap niya sa akin si Bella, kaya naman inuupo ko siya sa hita ko paharap sa akin. Namumula ang mga mata nito at ganun din ang malaman nitong pisngi. Para talagang manika ang mukha ng batang to. Mabuti na lang at hindi siya kamukha ni Shiloh. Sira niya dal ko. Wala na akong baby dolly. Bulol na pahayag nito habang nakausli ang nguso niya. Wawa naman bulol na baby na yan. Don't worry. Sisi will buy a new doll, kaya wag ka mag-alala ha. Wag ka na sad, okay? Really? Buy mo ko new doll? Yes, baby naming bulol. Kaya wag ka nang iyak, okay? Mabilis siyang tumango at cute na ngiti sa labi niya. Mahina akong natawa bago siya pinanggigilan ng yakap. Sa ilang taon ko pa nanatili rito sa mansyon, ay si Bella at si Nanay Inday na naging totoo kong pamilya rito. Kung dumating man ang araw na umalis ako sa poder ng mga Borton, ay gusto kong kasama ko silang dalawa. Hindi ko masisikmurang iwanan sila rito, lalong-lalo na si Bella. Sayaw Dora! Sayaw Dora! Ipakita mo yung galing! Pakantang saad ko habang pinapalakpakan si Bella. Kanina pa siya todo sayaw nang i-play kong paborito niyang nursery rhyme. Pero nang sabayan ko to ng sarili kong lyrics version, ay napangawi ito at napatigil sa pagsayaw. No! No! Maktol ni Bella, saka siya padabog na sumalampak sa sahig. Lihim akong natawa dahil sa kakuyutan niya, kaya gustong-gusto kong iniini siya dahil ang cute-cute niya. Bakit? Natatawang tanong ko sa kanya. Aaway mo ko. Di ako Dora. Bella ako. Bella name ko. Humalikip-kip siya habang nakausli ang mapupulan niyang nguso. Natawa rin si Nanay Inday na makitang inasal ni Bella. Napahinto siya sa nagtutupi ng mga damit at sinabayan ako sa pagtawa. Kapag tinatawag siyang Dora, ayaw niya. Pero kapag bulol, okay lang sa kanya. Ikaw talaga, Ira, iniinis mo na naman ng bata. Napapailing na lang na pahayag ni Nanay Inday. Bad sisi, bad nanay. Sigaw ni Bella. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sahig, saka ko nilapitan ang nagtatampururot na bata. Naupo ako sa harap niya, saka ko pinanggigilan ng halik ang mukha niya. Pasalamat ka, hindi ka kamukha ng nanay mo. Pahayag ko. Napaungot si Bella sa ginagawa ko,
pero hindi rin nagtagaling humagik-hik siya dahil sa paghalik ko sa kilikili niya. No, natitikal ako! Hagik-hik niya habang pilit na inilalayo ang mukha ko sa kilikili niyang amoy baby powder. Gaya-gaya ka ng kiliti, Dora. Sa kilikili rin may kiliti si Sisi. Pahayag ko, saka ko inayos ang pagkakaupo ni Bella sa hita ko. Kagaya, Sisi? She beamed before giggling. Bulol si Dora. I also beamed na ikinasimangot na naman niya. Ayaw na ayaw niya tagang naririnig ang pangalan ni Dora. Pero favorite daw niya naman ang lakwatserang negrang yon. Mad na Bella? Mad na ikaw? Sad na Sisi. Pinaliit ko ang boses niya habang sad kunwari. Lihim akong natawa nang hawakan ni Bella magkabila kong pisngi, saka niya hinalikan ang tungki ng ilong ko. Sorry na, wag na ko mad Bella please. Nag-beautiful eyes siya, kaya naman natuwa na lang ako. Mahigpit ko niyakap si Bella, saka ko siniil ng halik ang kabila niyang pisngi. Muli siyang napahagik-hik bago kumapit sa leeg ko at yakapin din ako. Mahal na mahal ko talaga yung batang to. Hindi man siya nanggaling sa sinapupunan ko, ay parang baby ko nang turing ko sa kanya. Kung hindi ko siguro pinabago ang tawag niya sa akin, ay baka akong tinuturing niyang ina ngayon. Habang lumalaki kasi siya, ay kami ni Nanay Inday ang palagi niyang kasama kasi lakwatserang totoo niyang ina. Ako ang una niyang tinawag na mama noong 1-year-old siya, pero pinapalitan ko yon ng Sisi para hindi siya malito kung sino sa amin ni Shelo ang nanay niya. Labagman sa loob ko na gawin yon, ay wala naman akong ibang choice dahil hindi naman akong totoong ina ni Bella. Sleepy na Bella, Sisi? Bulong niya habang isinisiksik ang mukha niya sa leeg ko. Napangiti ako dahil sa ginawa niyang paglalambing sa akin. Sige Mare, sleep na ikaw. Pinatakan ko ng halik ang ulo niya bago siya buhatin at ihiga sa kama niya. Ako na po magpapatulog kay Bella, Nay. O sige, pahayag ni Nanay Inday bago lumabas ng kwarto. Tumabi ako kay Bella saka ko siya muling hinakap. Magiging abalan na ako next week, kaya naman mamimiss ko talagang batang Dora Bells na to. May ilang araw pa ako natitira bagong internship ko sa kumpanya ng Oxford, kaya susulitin ko muna tong kasama si Bella. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.